peso March. So, sino po ang nakakaita na ng trillion peso? Yun po, pinagsama-sama pong mga pera natin yung trillion pesos. So, panalangin po natin ang mga naroon, nawa po ay walang mga masasamang elemento na magpunta doon. Bagamat hindi ko po kayo hahadlangan na magpunta doon, but I do not recommend you to go magpunta doon dahil may mga banta daw po ng mga infiltrators na nakapaghanda din po ng kanilang mga gagawin sa lugar. Siguro po parang mas maganda na tayo po ay mag-pray, praise and worship, at nang kung sa ganon ay makamit po natin ang inaasam na pagbabago sa ating pong bansang minamahal na Pilipinas. Po. And tayo naman, pansamantala, as I have said kanina, we have the now word of our God. Samahan niyo ako, declare natin Psalm 118 and verse 24. Today is September 21, 2025. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Father. Salamat po. So last week, pinasimulan natin ang buhay ni Joseph sa Genesis 37 and verse 3. Basahin po natin. Sabi, now Israel loved Joseph because he had been born to him in his old age, and he made an ornate robe for him. So yung pong praise na Israel loved Joseph more than his brothers or more than his other sons signifies a deep favoritism that Jacob had for Joseph and his son with Rachel. So, sino po dito ang may allergy sa word na favoritism or favorite? Okay, wala naman po. So, safe tayo. Safe tayo. Sino po dito ang nakararamdam ng sila ay hindi favorite? Okay, wala naman. So, safe po tayo. Praise the Lord po. Sa verse 3 po, nagbigay ng dalawang dahilan kung bakit si Joseph ang favorite ng kanyang tatay. Sabi po, una, because he had been born to him in his old age. So siguro, ganun nga po, no? Dahil nagkaroon pa siya ng anak in his old age. And then, pangalawa, sabi, he made an ornate robe for him. Okay. Kung si Joseph po ang paborito, bakit po coat of many colors ang ibinigay ni Jacob sa kanya? Ba't na lang po hindi isang magandang kabayo para magamit niya tuwing siya ay pupunta sa pastulan? Nakakabayo siya, mas matikas. Sa kapanahonan po siguro natin, kung bibigyan ng kabayo, ang katumbas niya na isang magarang kotse. May payong. No? May payong. Kasi po, nung isang araw, inabutan kami ng ulan ni Sister Nicole. Wala kaming payong sa loob ng kotse, kaya mahirap. Kaya importante po na yung payong ang pinakamahalaga sa kotse. Kaya, miski kaano kamahal yung kotse, bilhin natin yan because of ayong. So bakit po coat of many colors? Hindi na lang po siguro isang panahon nila ay tree house or isang mag-aarang tent ang ibinigay. Pero binigay po coat of many colors. Kung sa panahon po natin ngayon, kung bibigyan mo ang paboritong anak mo, siguro ako bibigyan ko siya ng isang mag-aarang condominium. Isang buong floor ng condominium sa BGC. Di ba? Pero iba na po ang meaning ng BGC ngayon. Ano po? Bulacan? Group of Contractors. So, iba na po yung BGC. So, bakit po coat of many colors? Napakadami pong pwedeng ibigay. Coat of many colors. Sa kanilang panahon po kasi, ang coat represents not just
ikaw yung paborito, but ito po ay nagsisimbolo ng authority and leadership. Pag merong binigay sa iyong quote, ibig sabihin, tayo po ay may authority at tayo po ay favorite. Last week po, nakita po natin na hindi man ninyo nakikita ang aking coat today, but I am robed and coat. I'm wearing the coat of righteousness of Jesus Christ. And nakita ko na po, naibigay ko na po example sa inyo last time. Sometimes nakikita po yan ng mga merong bukas na spiritual eyes sa atin. Marami din pong nagsasabi, minsan pag nagpipreach po kami dito, may lalapit po sa akin, sabihin, nakikita kita na halos hindi kita makita because of na nagniningning na liwanag. One time si Pastor Rachel po nagda-drums nung nanood po ako sa replay, nakita ko doon si Pastor Rachel ay halos hindi ko maaninag because merong liwanag sa kanya. And minsan po, ang tingin ko din po sa inyo, liwanag na napaka-ningning. Nagliliwanag din po. Ang mga staff po, nakikita yan in their spiritual eyes. So, yung pong quote represents not just favoritism, but also authority and leadership. So, si Joseph ay niregaluhan ng coat of many colors. Alam na natin, he is the favorite son. And then, sinasabi din po na si Joseph po ay mayroong position of authority na dapat ay nandun sa firstborn son. Tawag po natin doon ay birthright. Okay. Birthright po traditionally belong to the eldest son. And in the case of Jacob, ang eldest son po niya ay si Reuben, na anak po ni Leah. Yung una pong napangasawa ni Jacob ay si Leah. At ang una niyang anak, si Reuben. And if Reuben is the firstborn son, dapat siya ang merong karapatan sa birthright. Siya po ang dapat. And what is birthright? Napag-aralan na po natin yan. Ang birthright, you have the double portion of the family's wealth. And also, ikaw ang mag-take over sa priestly duty ng family. So, mahalaga po yung birthright in their time. So, si Jacob po, kung atin pong aalalahanin, si Jacob ay hindi po firstborn son. Ang firstborn ay si Esau. At dahil po sa pandaraya ni Jacob, nakuha niya ang birthright. Nakuha niya yung dapat ay kay Esau, pero nanakaw niya. Sa pamagitan po ng pandaraya na nagpanggap siya na siya si Esau at naibigay sa kanya ang lahat ng blessing. So, mahalaga po yung birthright. At sa kaso po ni Jacob, ipinakikita niya yung robe of many colors, ibinigay niya kay Joseph because si Joseph ang bibigyan niya ng birthright. Hindi lang bilang paborito. So, kung ikaw ang kapatid, ano po ang iisipin mo? Kung ikaw si Reuben, ano ang iisipin mo? Ba't hindi ibibigay sa akin? Okay, sa Genesis 35 and 22, ganito po ang sabi. While Israel was living in that region, Reuben went in and slept with his father's concubine, Bilhah. And Israel heard of it. So sa Tagalog, samantalang sina Israel ay nasa lupaing iyon, sumiping si Reuben kay Bilhah, na isa sa mga asawang lingkod ng kanyang ama. Nalaman ito ni Israel. So sa panahon po noon at sa panahon po natin, ang pagsiping sa asawa ng tatay mo is a serious violation of family honor. Binastos mo namang husto ang tatay mo. So ang dami namang babae. Pero, meron pong dahilan kasi si Reuben, it is not our topic today. So, sinipingan po. Kaya si Jacob po, makikita po natin, the following verses, hindi niya po pinarisahan si Reuben.
Pero, ang ganti niya ay ibinigay ni Jacob kay Joseph ang kanyang birthright. Si Joseph is the firstborn son of Rachel. But Joseph is the 11th son. Ang pang-12 ay si Benjamin, kapatid ni Joseph. Okay. So, ibinigay niya ito doon. At nung ibigay po yun ni Jacob kay Joseph, siyempre nakita po ito ng kanyang mga kapatid. Siyempre, kung sino po yung kapatid ni Reuben, umaasa po siya na sa akin, hindi naibigay kay kuya. Ako ang next in line. Pero hindi rin po binigay sa kanya, binigay po ito kay Joseph. So, ganun po yung pagkakahanay ng kaganapan po kay... excuse me lang po. Ang daming alikabok, parang pulong buos. Pahingi lang ng tissue lang, or wipes kung meron. Okay po. Sa verse 2 po ng Genesis 37, sabi po, this is the account of Jacob's family line. Joseph, a young man of 17, was tending the flock with his brothers, the sons of Bilhah and the sons of Silpha. Ako na lang. Hindi na. Meron po kasing construction sa taas at ang mga ginagamit, ayan, mga simento, kaya alam niya naman, napaka... napapaligiran tayo ng simento. Nung araw, meron tayong mga tula dyan. Konting simento, konting bato, monumento. Baka kasi hindi na alam yan ng mga kabataan ngayon. Ulitin ko, sabi ng nanay, anak, tula ka naman sa kanila. Bow. Konting bato, konting simento, monumento. Bow. Gusto ko lang pong mag-segue ng konti sa inyo kasi masasayang oras natin. Okay. Bukas daw po ay merong super typhoon na ba? Super typhoon, so ingat po tayo. Okay, so sabi po doon sa verse 2 ay, this is the generation of Jacob, no? Sa King James Version po sabi, these are the generation of Jacob. Sa NIV sabi, this is the account of Jacob's family line. Ibig lang pong sabihin dito. Kasi sinabi, this is the account, this is the generation of Jacob. Pero, ang ipinasok naman po ay si Joseph. So, hindi po binigyang pansin ang generation of Jacob. Ipinasok niya, the generation, si Joseph. Ibig sabihin, it is focusing primarily on Joseph's son, born to him by his beloved wife, Rachel. Yun po ang ibig niyan sabihin po doon. And then, alam po natin, nabasa na natin, that Joseph was only 17 years old. At ang sabi po doon, si Joseph ay nag-aalaga na ng kawan. Nandun po siya, Joseph, a young man of 17, was tending the flocks with his brother. So nag-aalaga na po ng hayop itong si Joseph at his age na 17. Ang kasama niya pong kapatid ay si Dan at Naphtali na anak ni Bilhah. Siya po yung maidservant ni Rachel. Okay. Mga pinag-partner po ng tatay ni
Rachel, si Leah muna, and then Joseph. Nanganak siya ng 2 lalaki. Ang pangalan po ay Dan at Naphtali. Pagkatapos po, nung nag-aagawan sila sa position, gusto nila maraming anak, binigay naman po na yung maid servant, binigyan ng regalo si Leah. Ang maid servant niya po ay si Bilha. And then, yung po simunod na Silpa, yun naman po, ang anak niya ay si Gad and Asher. Si Silpa naman po ay maid servant ni Leah. Nakuha po niya, mahalaga po yung mga pangalan na yan. May mga meaning po yan, but we do not have time para sila po ay pag-aralan. So, bagamat nakita natin na si Joseph ang paboritong anak, siya rin po ay nagtatrabaho, tending the flocks with his brothers. Kasama siya doon sa pastulan. Nagpapastol po sila. Ngayon, sino po ang paboritong anak dito? Hindi pinagtatrabaho ng nanay o ng tatay. O sino dito ang paboritong anak dati ng kanilang nanay at siya ay libre sa pagtatrabaho? Meron po ba? Kasi po yung mga paboritong anak, actually, miski hindi nga paboritong anak ngayon, wala nang ginawa, kundi nakaupo doon sa sulok, nagsa-cellphone. O kaya naman, kung medyo malaki-laki na, nandun sa galaan, at yung mga nanay, tatay, trabaho ng trabaho. Hindi po tama yun. This is 17 years old lang, at siya po ay nandun, at nagtatrabaho na. And he is the favorite son. So, huwag niyo pong gawin sa inyong mga anak na sila ay hindi pagtatrabahuin. Yung po mga bata ngayon, hindi alam. Ano ba ang sandok? Siyanse. Hindi po nila alam yan. Ano ba yung kaldero? Hindi po nila alam ang difference ng kaldero at ng kaserola. Hindi po nila alam yan. Ang alam po nila ay yung styro na itinatakip. Merong plastic na kutsara. Yun lang po ang alam ng mga bata ngayon. But this one, tinuturuan po tayo ng Bible. Kasi ang Bible po is for all ages. Turuan po ninyo ang inyong mga anak. Kasi yan po ang kanilang training. At pag sinabi nating tending the flocks, ibig sabihin, Joseph at his early age is already a shepherd. He's already a shepherd. At pag sinabi nating shepherd, may training po ang shepherd. Hindi ka lang basta ilalagay dyan, mangunguna, para ikaw ang manguna sa 4 mong kapatid na may edad na. Meron kang abilidad. Ang shepherd po is the one who looks after the pangangailangan ng mga sheep. Ang food, ang kanilang shelter, ang kanila pong iinuman, saan ito magpapastol, meron bang mga thieves, meron bang mga wolves, iingatan po yan. Kailangan alam po yan ng shepherd. At his very age 17, nandun na siya sa training. And he is the leader of the band. 5 sila na magkakapatid nagpunta doon, but he's the leader. O tingnan po natin, ang leadership ay nakikita po natin at a very young age, katulad po ni Joseph. And if you want to be a leader, kailangan marunong kang magtrabaho. At kung ikaw man ay merong leadership ability, isinasalang ka dyan, hindi upang lumaki ang ulo mo't magyabang, kundi isinasalang ka dyan para sa iyong mas greater work. Okay? So, hindi po natin magiging dahilan. Bata pa ako, hindi pa ako mag-share ng gospel. Pinapahayo po tayo sa murang edad because the Lord has a plan for you para sa isang malaking iglesia. But if you do not want to be trained, you do not want dirty works, sorry to say, baka siguro tulad ni Abraham, 95 years old ka bago makapagpastor. Hanggang sa ikaw ay matuto. Okay po? So, yung mga assignment po natin sa buhay ay hindi po parusa. Yan po ay part po ng ating training. Okay, sa panahon po natin ngayon, alalahanin natin, miski paborito nyo yung anak nyo, bigyan nyo po ng trabahong bahay. Kasi, kung wala pong trabahong bahay, sa totoo lang po, nung time namin, pwede mong sabihin, hindi naturuan ng nanay magtrabaho kasi madaming katulong. Pero ngayon po, wala nang makukuhang katulong sa bahay. Mahirap na po. Equal rights na po tayo ngayon. Dapat matuto tayo.
At yung pong mga bagong technology, nagsasabi sa atin na hindi na natin kailangan ang kasambahay. Madali na maglaba, washing machine, madali nang magplancha, meron yung gaganon mo lang, madali na magluto, dial ka lang, oh, luto na, luto na. Eh? So, isa lang po natin sila sa training. Verse 2, hembulin natin, sabi, Joseph, a young man of 70, was tending the flock with his brothers. So, yung brothers po niya, sumunod, sabi niya, to be, and he brought their father a bad report about them. Okay, nag-report po itong si Joseph sa tatay niya. Pagka-uwi po nila, so, siguro po tapos na yung trabaho sa pastulan, okay, uwi na tayo. Pagdating po sa bahay nila, nasa bakuran pa lang siya, takbo sa tatay niya. Daddy, alam mo po itong si Dan, nagsumbong kaagad. O gusto niya po ba yung kapatid na ganyan? Remember, tapong si Joseph ay 17 years old. Yung kanyang mga ibang kapatid, nasa 50, 40, ganun po ang agwat nila. 37, yun po ang agwat. Tapos isusumbong ng 17 years old. Ngayon, kung ano yung bad report, hindi naman po sinabi in the Bible. Pero, ang sabi po, ang bad report na ibinigay niya, hindi man natin alam, pero maaaring si Joseph po, bilang may responsibility, nandun siya. At nung nailagay na sa pastulan ang mga alagang hayop, marahil, itong mga 37, 40 years old, 50 years old, marahil po ay umalis muna. At hindi natin alam, ng aso, umakyat sa puno ng bayabas, kasi nung araw ganyan po. Naiwan po si 17 years old. 17 years old, hindi nila pwedeng isama sa pangangaso, hindi nila pwedeng isama sa whatever, sa gubat, hindi pwede. Kaya naiwan doon si Joseph. At iyon po ang sinabi niya na bad report. Pag uwi niya sa bahay nila, nag-uwi siya ng bad report. Alam niya po yung mga bunso, yung mga maliliit nung araw, sila po talaga yung naiiwan. Naiiwan sa bahay. At tulad po ni Sam, wala po si Pastor Rachel, naiiwan po siya sa bahay ko para bantayan niya ako. Yung po mga bunso ang naiiwan. At tulad po ni Haring David, remember David? David was also a shepherd boy. At sa 1 Samuel 16 and 11, sabi po, dumating doon si Jesse sa kanilang bahay. So he asked Jesse, si Jesse is the father of David, are these all the sons you have? There is still the youngest. Jesse answered, he is tending the sheep. Samuel said, send for him. We will not sit down until he arrives. Ibig sabihin, si Jesse po, na tatay nila, ay nakadeploy yung kanyang mga anak, marami siyang anak, nakadeploy, nasa festival. Not the mall, but meron po silang festival dati, meron silang occasion, dahil nagbigay po ng occasion si Prophet Samuel, because gusto niyang makita yung mga kabataan, yung mga tao, yung mga next in line para maging hari. So wala silang lahat. Habang nasa festival sila, habang sila ay nagpa-party-party, si David na iwan din, tending the sheep. O, sino po ang mga bunso? Gusto niyo ba yung ganon sa kapanahonan natin? Ang bunso sa panahon natin ngayon, laging bit-bit ni mami. Pero noon, naiiwan ang bunso. And in another occasion, ganun din po si Jesse din po, inutusan si David para magdala ng food sa kanyang mga kapatid. Yung kanyang mga kapatid, malalaki na, mga sundalo na, kawal na sila ng Diyos. Nandun sila sa camp, nag-duty, para kalabanin si Goliath. Inutusan ni Jesse si David, sabi niya, punta ka doon sa mga kapatid mo at dalhan mo ng pagkain. So nagpunta po si Jesse. Yun po ang role ng mga bunso, ng mga mas maliliit.
Alam nyo na sa bahay natin kung anong gagawin natin sa mga bunso na yan, ha? Sasabihin mo, this is the word of the Lord. O mga bunso, susunod kayo. O Japet, alam mo na ang gagawin sa'yo ni Kuya, ha? So ngayon, eto na si Joseph. Naiwan siya doon, nung dumating siya sa bahay, takbo kay daddy at nagbigay ng bad report. Ang sabi po, may issue po yung bad report dahil doon sa iba, pag tinignan nila yung perspective na si Joseph ay talagang mabait, is very responsible, honest, dahil kung ano man ang evil or bad na ginawa ng kanyang mga brothers, i-report niya sa daddy niya. That's the positive. Pero doon sa negative na aspect, ang sabi po, the original word para po sa bad report is, pakilagay po natin, dibat ra'ah. Dibat ra'ah. Yan po ang sabi. Ang ibig sabihin po ng dibat is, it is something associated with misleading. So, hindi po maliwanag na report ang ibinigay ni David. Ano ba yung nireport niya? Malabo. Nakakalito. Sometimes, slanderous. Makapanirang puri. Siniraan niya yung mga kapatid niya. And the word ra'ah can imply something hurtful, miserable, disagreeable, or even wicked. So, yung bad report na dala-dala po ni Joseph sa kanyang tatay ay misleading. Maaring hindi totoo. O maaring nakakapanirang puri, nakakapang-insulto, mapanlait. Pinagmukha niyang masama yung kanyang kapatid. Dahil nag-report, hindi natin alam kung ano ginawa eh. But the Hebrew word, ito po yung sinasabi. Ibig sabihin, si Joseph ay hindi nagsabi ng totoo. That is why si Joseph po ay nabansagan bilang isang papel, exaggerated, exage, ganun po. In Proverbs 20 and verse 19, ang sabi dyan, he that goeth about as a talebearer revealeth secrets, therefore meddle not with him that flatters his lips. Ang lihim sa Tagalog po ay nahahayag dahil sa mga chismis. Kaya huwag kang makisama sa taong makati ang dila. So, grabe po kasi ang Tagalog translation. Ibig sabihin, si Joseph is a talebearer. Nagdadala po siya ng chismis. Yung chismis, kalimitan po, 50% lang ang totoo. Maaring totoo, umalis yung kanyang mga kapatid. But, maaring naman pong hindi gumawa ng masama. Sabi din po sa Leviticus 19 and 16, huwag kayong magkakalat ng anumang nakakasira ng puri sa inyong kapwa, ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako si Yahweh. Ito po, dapat po ilagay po itong word na ito sa blue ribbon. Kasi sabi po, huwag kayong magkakalat ng anumang nakakasirang puri sa inyong kapwa, ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipaghamak lamang siya. Dapat mayroong malaking ganyan. Leviticus 19 and 16 sa blue ribbon. Sa English, ang sabi niya, thou shalt not go up and down as a talebearer among thy people, neither shalt thou stand against the blood of thy neighbor. I am the Lord. Okay po. So si Joseph ay nabansagan bilang talebearer. Nang umuwi na po siya, isinumbong niya sa kanyang ama ang mga masasamang gawain daw ng kanyang kapatid, pero hindi po naman marahil totoo. So, siya po ay nabansagang talebearer, sumbongero, hindi po sa bungero, sumbongero lang, sumbongero. Siya po ay nag-iimbento ng fake news, marites sa ating panahon. At yung mga brothers niya, ano po ang resulta? They hated him. Nagalit sa kanya. Hindi ka naman matutuwa sa kapatid na ganito. Nakita po natin last week that the brothers hated Joseph. Bakit po? Kasi nakita nila that their father loved Joseph more than them. Siya yung paborito. So dalawa na po. They hated his brother because he's a talebearer. Pangalawa, they hated his brother dahil
Paborito siya ng kanyang tatay. Oo. Ano po si Joseph? Di ba? Si Joseph is our favorite. Siguro po, sabi po nung anak ni Bilha, grabe naman itong si Joseph. Sumbong-sumbong. Lagi na lang nagsusumbong. Kung ano-ano pinagsusumbong kay daddy, wala man lang konsiderasyon. Samantalang, sa amin siya nakatira. Sabi po nung anak ni Bilha, sumbong na sumbong, walang konsiderasyon. Hindi naman tayo gumawa ng masama, kwentong masama. Wala man lang konsiderasyon. Sa amin siya nakatira. Kasama pa yung kanyang kapatid na si Benjamin. Tapos, kung umasta, tila siya yung tunay na anak. Hindi naman natin siya tunay na kapatid. Kapatid lang natin siya sa ama. Kasi po, nung time na yan, si Joseph po, wala ng nanay. Ang bunsong kapatid, si Benjamin, namatay po kasi ang nanay ni Joseph nung nanganak siya kay Benjamin. So wala silang nanay. At ang ginawa po ni Jacob, isinama niya si Joseph at si Benjamin sa bahay ni Bilha. Kasi si Bilha po is the yaya of Rachel. Kaya dito niya pinagsama, aalagaan. Mahal naman po ni Bilha si Joseph and Benjamin. However, kung si Joseph nga po ay, chuchu, siyempre magagalit po yung magkakapatid. O sino po sa bahay nino ang chuchu? Lagi na lang, tsumbong-tsumbong, labas, Hindi po natin gusto yung kapatid na naglaro tayo, saya-saya natin. Pagdating dito, para good boy ka, magsusumbong ka ng hindi tama. Sa verse 5 naman po, verse 5, sabi, Joseph had a dream, and when he told it to his brother, they hated him all the more. Eto na naman. Matapos siyang magsabi, kwento-kwento, sumbong-sumbong, pagdating po sa 5, dumating isang araw naman, minsan na naginip si Joseph, si Jose, at lalong namuhi ang kanyang mga kapatid. Dahil kinuwento niya ito. Ano ba yung kinuwento niya? Ikinuwento niya na verse 6, sabi ni Jose na napanaginipan ko na tayo ay nasa bukit at nagbibigkis ng trigo. Tumayo ang aking binigkis at timukod sa paligid nito ang inyong mga bigkis. Kasi hindi lang po sila nag-aalaga ng hayop. So meron din po silang pananim. Ilagay na natin na wheat, yung bigas. Yung pong trigo, yung mga ginagapas nila na tapos natutuyo na, binibigkis po nila yan, tinatalian nila. Tapos igaganon nila, pila-pila. Sabi po ni Joseph na naginip siya, yung kanyang bigkis ng trigo, pakita na po natin ang picture, tumayo. Samantalang yun sa kanyang other brothers, nung ibinigkis, pagka ganyan, ay umukod sa kanila. Ang maganda dito ay, yung mga brothers na intindihan ang dream. Si Joseph hindi, bali wala sa kanya, takbo siya sa brother. Oy, mga brothers! Oy, mga brothers, I had a dream. Alam naman natin si Joseph when he was 17 years old. I had a dream, at ang aking dream, ganyan. Siyempre, nagalit po ang brothers niya. Ano ibig mo sabihin? Mangunguna ka sa amin? Parang kinukonfirm niya, not only sa pamagitan ng coat of many colors, siya ang may authority and leader, ang may birthright, kinonfirm pa ng dream. Kaya, ang sabi po ng talata, ano ang ibig mong sabihin ay maghahari ka sa amin? Tanong nila. At lalo silang nagalit kay Jose. Sa English, and they hated him all the more because of his dream and what he had said. So, nadagdagan na naman ang galit, ang poot ng magkakapatid. Kanina nakita natin, Joseph is the favorite. Having the coat of many colors, nagpapakita ng may authority. And then nakita natin that Joseph is a talebearer.
Pangatlo, nakita natin that Joseph is arrogant. Ang yabang-yabang na niya. Kayong lahat ay kayong lahat ay yuyukod sa akin. We do not know kung paano niya iwinan niyo, pero I believe si Joseph ay childish, bratty, spoiled brat, takbo doon sa mga kapatid niya at inireport, hey, kayo, all of you, you will bow down unto me because I had a dream. So pinagmamalaki niya pa, pinagyayabang niya pa. At ano po nga ang mararamdaman ng mga kapatid? Kaya sabi po sa verse 8, and they hated him all the more. Mula sa verse 2 hanggang verse 8, makita po natin yung word na they hated him. Nagagalit sila. Tukdulan na po yung kanilang galit kay Joseph. Napaka-arrogante, ang yabang-yabang. Lalo pa niyang ipinapahalata sa mga kapatid na siya yung paborito. Siguro po, pag naglalaro sila, o siguro po magkakasama sila, pagka nautusan, oh Joseph, kuha ka ng tubig. Ay, sumbong kita kay Daddy. Lagi na lang po siguro, sumbong kita kay Daddy. Sabihin kita kay Daddy, Daddy, eto nga oh. Marahil ganun po si Joseph. Spoiled eh. Paborito eh. Oh, childish. Kala niya, ang mundo niya ay 17 years old na lang siya forever. Ayaw po niyang kumuha ng other responsibility na patungkol doon sa responsibility niya sa kanyang mga kuya. So, ang resulta, they hated him all the more. Kung alala po natin si Joseph dati, paano po ba natin siya nakilala? Si Joseph is a good man, full of faith, forgiving, loving, wise. Ang gaganda po ng pagkakakilala natin kay Joseph. Pero ito na naman po ako. Parang sinisiraan ko na naman po si Joseph katulad ng ginawa ko kay Abraham. Si Abraham, ang pagkakakilala natin kay Abraham ay napakabait at siya po ay mahabang balbas. May tungkod at laging nakikipag-usap sa Diyos. Pero present ko po sa inyo si Abraham bilang isang hindi po obedient. Hindi po siya ganong prayerful. Hindi po siya ganong full of wisdom. Hindi po siya ganong protective sa asawa. Now, eto na naman, pinipresent ko sa inyo si Joseph bilang hindi naman po siya isang tunay na binata na kahanga-hanga. Dahil spoiled brat. Is a brat. Childish, immature, talebearer, arrogant. Yan po si Joseph. Pero ang napakaganda po kasi sa Bible, ipinakikita sa atin na tayong lahat ay katulad ni Abraham at katulad ni Joseph. Ang pasimula po ng ating buhay ay walang kwenta. Ang pasimula po ng ating buhay ay palpak. Pero hindi po natin pinanatiling palpak because of Jesus Christ. Nung tayo po ay makuha ng ating Panginoong Jesus, sa totoo lang po, tayo is a mess. Buhay natin is a mess. Ang buhay natin ay nasa garbage can o nasa tumbok ng maraming basura. Ganun po ang ating itsura. Pero nakuha po tayo ni Lord, mabaho, marumi, kadiri, pertaining to our inner self. Pero nung tayo po ay makuha na ng ating Panginoon at kanyang hubugin, we are now a masterpiece. Parang present po yan Pastor Rachel dito. Tayo yung workmanship ng ating Panginoon. Maaari po siguro ay isang bloke ka ng ice. Kasi sa mga party po, merong, yung ice na, curving na ice, di ba? Maaari po isang bloke tayo ng ice. O sabihin natin, isang precious stone. Pero tayo ay isang bato lamang na walang itsura. Pero unti-unti po tayong sininsil ng ating Panginoon. Hanggang sa nakorte po ang ating
buhay. Pagkatapos ay kininis niya ng unti-unti. And now look at you. Tingnan niyo po yung mga buhay ninyo siguro 10 years ago, 5 years ago. Lalo na yung matagal na sa Panginoon, 20 years ago. Tingnan niyo po yung buhay niyo noon. Kumpara niyo sa buhay ngayon. Hindi po pa pagkaganda-ganda. Now you are a masterpiece. Kasi po ang tinitignan po sa atin ng ating Panginoon, pag tinignan niya ang isang tao, hindi niya tinitignan ano ang estado mo ngayon. Hindi na tinitignan kung nasaan ka ngayon. Hindi niya tinitignan kano ka kadumi ngayon. Hindi yun eh. Ang tinitignan po ng ating Panginoon is, there, in heaven, you will be my precious possession. You will be my child. You will be my bride. Yun po ang tinitignan ng ating Panginoon. So hindi niya po tinitignan ang ating kamalian, ang ating karumihan, kundi ano ang pwede kong gawin sa'yo, katulad po ni Abraham, katulad ni Joseph. So si Joseph po, we know the end of his story, and we love him. Sabihin natin na ibibigay pa natin ang pangalang Joseph sa ating mga anak. Ano ba? Matthew? Joseph? Bagay. Ibibigay pa natin pangalan sa kanila. Dahil ang alam natin, ganito ang buhay ni Joseph. But I am telling you now, ang buhay ni Joseph dati ay ganito. Kamumuhian mo. Ang pangit ng ugali. Palpak ang buhay. Pero pag lumundag tayo sa mga chapters, that is chapter 37, pag lumimpas na tayo ng 38, 39, hanggang makalik tayo ng 50, makikita natin who is the real Joseph. At ganoon din po sa buhay ninyo. Ngayon, pag titignan nyo yung chapter ng buhay ninyo, hindi pa po yan ang best. If you are now magandang trabaho, magandang pamilya, that is not yet the best. The best is yet to come. Because we are in Jesus Christ. So yun po si Joseph. Basta po tayo nag-surrender, katulad ni Joseph, nag-surrender tayo sa ating Panginoon, babaguhin po niya tayo. Okay? Hindi pa po end yan. That is the half of our message. So tignan po natin yung mga verses. Sa verse 4, ang sabi po dyan, they hated him and could not speak peaceably to him. Sa verse 5, sabi, and they hated him even more. Sa verse 8, sabi po, so they hated him even more. Verse 11, hindi po magkakalayo yan, ha? Imagine nyo, 4, 5, 8, 11. 11, and his brothers envied him. 18, so they conspired against him to kill him. You see the progress? Kita po natin? Andun po yung patindi ng patindi. Ngayon, kung titingnan po natin, applications po sa ating buhay. Kung si Joseph po ay isang spoiled brat, baka maaari din pong meron kayong kapatid. Maaari pong naiinggit kayo sa inyong kapatid. Maaari pong nagagalit kayo sa inyong kapatid. Sinusumbong kayo lagi. At tulad po ng kapatid ni Joseph, maaari pong napakapangit ng pagtingin ninyo sa kapatid nyo na ito. Lagi kayong napapahamak. Ang paalala po sa atin in the New Testament, ang sabi po sa 1 John 3 and 15, anyone who hates a brother or sister is a murderer. And you know that no murderer has eternal life residing in him. Grabe po ang kanyang halintulad. Anyone who hates his brother is a murderer. Anyone who hates his sister is a murderer. And you will never enter the kingdom of God. Kasi yun po ang sinabi dito. Ang tinutukoy po ni Apostle John dyan is the seriousness of harboring hatred. Pag meron po tayong hatred sa ating pong buhay, katulad po nung una, nagalit ka lang,
galit ka na, papatayin mo na siya. Ganun po yun. Paalala po sa 15, sabi, mamamatay tao ang napopuot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. So the story of Joseph and his brothers, the brothers hate Joseph because Joseph is a talebearer. They hate Joseph because siya ay paborito. Tapos ang yabang-yabang niya. And sa 11, ang sabi niya, and his brethren envied him. Envy. Do you know that hate is directed towards a person or group? Ang hate ay sa tao. Hindi sa ginagawa. Ang hatred ay sa tao or sa group of people. Yun po yung hate. Yung sa mga nasa luneta, ano po dala-dala nila? The brothers hate Joseph, person. At bakit po sila nagagalit? Sabi doon sa 11, and his brothers envied him. Ano naman po ang difference ng hate at saka envy? Envy is focused on what someone else possesses. Kung ano ang meron siya. Si Joseph binigyan ng coat of many colors. Binigyan ng attention. Binigyan ng authority. Iyon ang envy. Nainggit siya doon. Ang resulta nito, they hate the person. So dalawa. Kung ano ang meron ako at kung sino ako, yun ang hate and envy. Ay, nako. Hate can lead to aggressive actions. Kaya nga po, sabi nung sa talatang 18, so they conspired against him to kill him. So pag tayo po ay galit na, sobra ng galit, at patuloy tayong naiinggit, it can lead to an aggressive action. Maari po kayong makapatay, maari po kayong makapanakit, maari kayong magwala, ikaw ang masaktan. Marami po tayo niyan sa pelikulang Pilipino, ang dami po natin revenge. Kaya nga po sabi ni John, mamamatay tao ang napopuot sa kanyang kapatid. Hate can lead to aggressive actions. Whereas envy naman may lead to feelings of inadequacy or longing. Envy is a feeling of unhappiness at the blessings and fortune of others. Envy. Pag merong success ang taong ito, malungkot ka. Pag meron siyang misfortune, ang saya mo. Buti nga sa kanya. But kung meron siyang fulfillment, meron siyang blessing, meron siyang na-accomplish, dapat akin yun. Hindi siya dapat na. Pero pag humarap, praise the Lord, ha? So, hindi lamang po kapatid ni Joseph ang ganyan. Ang hatred na tinutukoy po ni Apostle John ay hindi lamang po sa ating mga tunay na kapatid sa ama at ina, kundi kasama na rin po ang kapatid natin sa church. Because the Apostle Paul is writing to the church, to the Christians. Kaya sinasabi ng Apostle Paul, if you hate your brother or sister in the church, you're a murderer. Ba't kasama po yung church dito? Kung sa palagay mo, meron kang isang tao, isang grupo sa church na asiwa ka or hate ka,
pwede mo naman pong i-check ngayon ang iyong nararamdaman. Because we're talking about this right now. Baka kasi meron kang nararamdaman ganyan. Habang pinag-aaralan natin po ito, Romans 8:1, there is now no condemnation. If you will not turn around, if you will not repent, if you will not be sorry dun sa ginawa mo. So meron po tayong pag-asa. Pwede nating i-check ang ating mga sarili ngayon. Alam niyo po, kung minsan, sa totoo lang naman, naiinis tayo sa isang tao. Ba't tayo naiinis sa kanya? Hindi rin natin alam. Inis ako talaga dyan. Bakit? Ano kasi siya eh? Ba't ka naiinis? Basta kakainis. Naramdaman niyo na po ba yan? O ako lang na naman yan? I was once. Naiinis ka ba? Minsan, inis na inis ka sa tatay mo. Nagre-rebelde ka. Ba't mo ginagawa yan? Wala lang, hindi mo alam. Basta, kakainis siya. Ganun. Ang dahilan mo, basta, akin na lang yung kakainis. Hindi mo naman may paliwanag. Why? So you know that it is from the devil. Mga bagay na yan, kakainis. That's from the devil. Hindi mo nga ma-define ano yung kinaiinisan mo, ano yung kinagagalitan mo. But today, pwede nating i-check po yung ating mga sarili kung bakit. Ulitin natin, envy is a feeling of unhappiness at the blessing and fortune of others. Kung tignan mo lang, ikaw ba ay, pag meron ka, yung lalo na kung dabar cards mo, ba tayo sa mga staff, we're too close together. That is what I know. Happy ba tayo pag mayroong blessing and fortune ng ating mga binigay ko lang example. Sa Sensol, sa Junsol, dito po sa buong church, sa Dadsol, sa Mamsol. Hindi po kasi masayang ating amang Diyos kapag nakikita niya tayong ganyan. Miski sa loob po ng bahay, pag ang magkakapatid po magkakaaway, hindi po masayang tatay natin o nanay natin. Pag yung mga anak mo nag-aaway-away, nag-iinggitan, hindi po masaya ang mga magulang. Pag meron siyang bagong nabili, hindi ka happy. May kasama ka sa office na promote. Tapos, hindi ikaw ang na-promote. Nainggit ka sa kanya. Segue po tayo. Gusto ko pambigyan po natin ng 5 bagsak para sa accomplishment. Pakita natin, hindi tayo naiinggit. Natutuwa tayo sa ating sister na nakatanggap po ng award sa DepEd. Anong award po ang natanggap ni sister? Sister? Ana? Research. Nabigyan siya ng award kasi ang ganda ng na-research niya tungkol sa payong kung saan nanggaling. So, binigyan po ng award ng DepEd ang ating kapatid for a very successful research na ginawa niya o for whatever research yan. Pero gusto po natin i-acknowledge because hindi tayo naiinggit sa kanya. We rejoice to those who rejoice. Ang sabi po ng Romans 12. At ang tagal nating pinag-aralan po ng Romans 12. We rejoice to those who rejoice and we mourn for those who mourn. And now, our sister is rejoicing dahil hindi po lahat ay nakakuha niyan. Tanging siya po nakakuha, kaya bigyan po natin ng 5 bagsak. Praise the Lord. May bonus pang konti. So, yun po yung sinasabi dito. Dapat po wag ganun ang ating pong puso. Kasi hindi po maganda talaga po yan. Ang sabi po dito, babasahin ko uli, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. Maaari din namang hindi literal yung pagpatay na mamamatay tao, maaari pong hindi literal na papatayin mo yung tao na siya ay saksakin, barilin, dumugo. Hindi naman po sinasabing literal na pagpatay. Pero alam niyo po ba yung word na cancel?
Pag kinancel mo ang iyong kaibigan, para mo na rin siyang pinatay. I know that because nung time po ng aming sa spring, that's few years ago, na meron po mga bata, they are so depressed, ayaw nang pumasok. Pagka po inimbestigahan mo, kinausap mo, ang dahilan po nila, kinancel sila ng Dabar Cards. Ang pag-cancel po sa inyong kaibigan, is like a murder. Kinancel mo siya eh. Anong nangyari doon sa kinancel mong kaibigan? Di ang lungkot-lungkot niya, miserable siya, tataka siya, bakit? Ay, hindi niya alam kung paano siya magsisisi. Kaya nga sabi ko sa inyo, nangyayari po yan sa amin sa spring dati. So, ika-cancel mo. Pag-cancel sa kanya, ayaw mo na siyang kausapin, dededmahin mo, hindi mo papansinin, parang hindi lang siya nakikita, ano man yung ganun-ganun ka lang. Ang bagong term po ngayon ay ghost. Ghost. Isang multo ka na lang. Hindi ka nakikita. Pag ganun po ginawa natin, para na rin nating minurder ang ating kapatid. For whatever reason. Kasi po yung cancel na yan ay nagpasimula po yan sa Australia eh. So yung tawag nila is cancel culture. It involves calling out or boycotting individuals for perceived wrongdoings, often leading to social ostracism. Meron lang pong nagawa, meron lang pong nasabi, meron lang pong whatever. Hindi naman siya big deal, pero ika-cancel mo, parang din pinapatay. Hindi siya makatulog sa gabi, kakaisip, ano bang ginawa ko? Why all of a sudden they have an indifferent attitude? Iniisip niya, para na rin murder yun. Then sabi po ni Apostle John, hindi ka pa saved. Wala ka pang salvation. Eternal life is far from you. So, ang tanong ko po sa atin ngayon, ganyan ba o meron bang ganyan sa atin sa BCC? Now, sa atin po, this 2025, this month, this year, meron ba kayong na-experience na ganyan sa BCC? Meron? Sige po, pakitignan nyo yung mga kapatid. Kung meron man, punta kayo dito, sabihin, siyempre, hindi nyo gagawin yun, di ba? Ako na po sasagot. I believe meron. Maaring hindi lamang po sa kabataan, but even sa mga kalalakihan, sa mga kababaihan, sa mamsol, sa dad. I believe meron. Bakit po ako niwalang meron? Because even the time of the Lord Jesus Christ, meron. When the Lord was leading and guiding and training these 12 apostles, sila mismo. Away-away po sila. Tignan po natin sa Luke 22 and verse 24. Ang sabi po diyan, a dispute also arose among them as to which of them was considered to be the greatest. Kalimitan yan po naman ang ating issue sa buhay. Who is the greatest? Si Lord Jesus Christ na po ang nagtitrain dito sa mga disciples na ito. Pero nung nalaman po ni Lord, kung ano yung pinagtatalon-talunan nila, hindi po kinancel ni Lord tong apostle na to. Ikaw ha, paulit-ulit na yan. Ilang beses mo nang ginanyan si Pedro. Don't you know that Peter is my favorite? John is my favorite. Hindi po kinancel ni Lord. Hindi po pinagalitan ni Lord. Katulad ni Jacob, hindi niya pinagalitan si Reuben. Si Lord po, ang ginawa niya ay pinangaralan niya ang mga disciples. Pag binasa niyo po yung mga susunod na talata po dyan, Jesus addressed the problem by teaching them humility and servanthood. Emphasizing that greatness in His kingdom is measured by one's willingness to serve. Hindi po sa dami ng nadala niya sa church.
Ang greatest in the kingdom is hindi po yung dami ng kanyang na-invite in the church. Hindi po yun ang measurement na ginawa po ng Panginoon. Sabi niya, if you want to be great in His kingdom, you must be hindi niyo pala alam, kaya pala may problema tayo. Parang hindi niyo alam. Fill in the blank. If you want to be, kakantahin ko na lang. If you wanna be great in God's kingdom. Ayaw niyo pa rin akong sabayan. Hindi niyo pa rin po alam. You must be the servant of all. Like Jesus Christ. Jesus is great because He's the servant of all. He is the cleaner in the church. Siya tagahugas ng kinainan ng mga disciples. Siya ang tagaligpit ng mga unang kumot ng mga disciples. Sa atin, Carissa, wala ka na naman sa last Saturday o kahapon, ha? Why do we count? Ba, wala siya sa paglilinis. Pero hindi po totoo yun. Laging nandiyan si Carissa. Si Carissa lang ang nakita ko kasing tutang-utang. Sana ako nasabihin. Hindi na siya dumating sa Saturday. Cancel mo. Ano naman yan? Are you Christian? Bakit ganon? Alam niya po, ng panahon po nila, Kuya Sial, Kuya Greg, mga dadsol na sila ngayon, wala pong kailangang iutos na upuan kulang. Takbo po agad yung mga yan. Sila po, si Kuya Sial, pag may natapon dyan ng mga bata na tubig or whatever, takbo agad si Kuya Sial, pupunasan niya yan. Si Kuya Mayor po, lumalaki, ganun din siya. Pupunasan niya agad yan. Imamap nila yan. Hindi po sila mahihiya. Magara ang suot. Miski magara ang suot nila, kukunin ang map, magmamap. Walang utos, kusang loob. That is why they are great. Great. In the kingdom of God. Kaya sila na-promote. Deacon. Bagay na bagay sa kanila ang kanilang title. But today, we are eyeing for the next generation. We are eyeing. Sino mga servant natin sa ngayon? Meron kaya tayo makita? We complain. Sinong maraming silyang nabuhat? Nung araw, kung pinakamaraming silyang nabubuhat, wala po sa amin yan. Lalaki, babae, bubuhat na siya. Si ate ng dala-dala, kalderong malaki. Wala po yan. But today, nabago na po ba ang sistema? Maaring nabago. Tawag ka lang. Grab natin, grab. But the word servant is still there. Hindi ma-erase yan in the Bible. At yan po ang hinahanap ng Panginoon. Servant. Yan po ang hinahanap ng ating Panginoon. Hindi niya hinahanap ang isang academian. Hindi niya po hinahanap ang isang theologian. Hindi niya po hinahanap ang magaling na accountant. Hindi niya po hinahanap ang best doctor katulad ni Luke. Hinahanap niya is servant. Because Christianity is servanthood. If you cannot serve, you will never be ever great. Because ang mensahe ng ating Panginoon, there was a dispute between the disciples. Ang remedy ng Panginoon, He addressed this by saying them, if you want to be great in my kingdom, you must be the servant of all. And a servant serves. A servant is humble. Okay po. Sa Matthew 20 and 26, ito po yung sinagot ng ating Panginoon. In verse 27, sabi niya, not so with you, instead, whoever wants to become great among you must be your servant.
And whoever wants to be first must be your slave. So, try po natin. Ganun po ba tayo? Ba't ba naman tayo, pastora, napunta dyan? Kaya si Joseph nga pinag-uusapan natin. Dahil si Joseph nga po, isang example, sabi po ni Paul, all these things are written para sa atin upang makita natin sila. Sila yung totoong tao. Nagkamali, pero naitama. Masama, pero naging mabuti. Mga bobo, pero maging matalino. In Romans 12 and 9, sabi po, ganito, love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourself. Ito po, ang tagal po natin pinag-aralan ng Romans 12. Inisa-isa po natin yan. And the title of our message today is, Hate What is Evil. Because hate will destroy us. Wawasakin po tayo ng hate. Yung pong hate, nagpo-produce siya ng anger. Ang anger po, pag tinignan po natin ang anger, isang letter na lang ang kailangan to know the result of anger. What letter? D. Di ba? P. Anger? Ano? D. Danger. One letter na lang. Your anger will produce danger. Isang letter na lang. Danger. So if we hate and continue to hate, ganun po ang ating kakalabasan. So sa ating pong Perfect Beginning series, nakita na natin si Abraham and even Joseph, mga palpak na buhay. Pero dahil po sa biyaya ng ating Diyos, sila po ay nahubog para maisali in Hebrews 11, the pillar of faith. Andun sila. Ibig sabihin, they are full of faith. Sila yung mga haligi ng ating pananampalataya. Dahil ang kanilang kapalpakan ay nagamit nila para sila magkaroon ng matibay na pananampalataya at maibilang para po ating pag-aralan at makita natin na sila din, katulad natin, ay pwede tayong magkaroon ng perfect beginning. Tayo po yung manalangin. Father, we thank you, we bless you, we glorify you. Salamat po sa inyo, Father God. Napakabuti mo sa amin. Kayo ang Diyos ng himala. Ang amin po mga buhay ay himala. So we thank you, Father God. Ang amin po mga buhay, kami po ay mga palpak. But now we are masterpiece. Your masterpiece, Lord. It is because of your grace. Maraming pong salamat sa inyo. At hindi pa po ito ang aming best. Though it is our best decade, Lord, nakikita po namin that best is still yet to come para po sa amin. Ang ating estado ngayon, hindi po best. The greatest, Lord, is still yet to come. Salamat po sa inyo, Father God. And para po sa inyong mga anak na nandito sa BCC today, Lord, patuloy mo sinambigyan kami ng spirit of humility, para po tanggapin po namin ang aming pong mga kamalian. Katulad po ni Joseph, one day, Father God, our life will be read. Babasahin po isang patotoo, isang devotion. Ang buhay po namin ay babasahin bilang isang devotion. We thank you, Lord. We bless you, we glorify you. And Father, today, naalala din po namin ang aming mga kapatid. We lift up to you, Ate Marie, who is now giving birth. Hindi po namin alam kung nakadeliver na siya ng baby, but your mighty hands, O God, ay aming pinaniniwalaan na kay Marie right now. Guide mo ang mga doctors, ang nurses, ang staff, ang buong kapaligiran, Father God, ang anesthesiologist, salamat po sa lahat po ng iyon. We believe na kayo ang nanguna sa kanila. Ganon din po,
po namin sa inyo si Brother King is in the hospital right now para po magkaroon ng speedy recovery. We need your loving touch, Father God, for a speedy recovery of Brother King. Naniwala kami that he's already healed. At siya po ay patuloy na ginagawaan ng kaparaanan ng aming kaaway na siya ay hilahin because you have a great plan for Brother King. And alam po namin, hindi po sila mananaig. So right now, Father God, we thank you because we know that King is healed. Salamat po. Ganun din, tas din po namin sa inyo ang father ni Sister Mars. Lord, ano man po ang kanyang pinagdaraanan, we know that your loving hands is upon the father of Mags. Salamat po sa inyo. You are our healer. You are our Jehovah Rapha. Salamat po, Father God. Patuloy man bigyan ng peace ang inyong mga anak na ito, knowing that you are with them. Salamat po. At sino man po pa ang mayroong karamdaman today, naniniwala rin po kami na ito ay hindi nalilingid sa inyong kaalaman, kaya't sila po ay inyong hinihipo. And ano pa man po ang mga problema sa aming buhay today, kayo lamang po ang makakaalis nito. You are the chain breaker. Tanggalin mo ang lahat po ng chain, ang bandage, ang anxiety. In the name of Jesus, ito ay aming pinawawalang bisa. Anxiety is not from you. And sabi mo, only good and perfect gift comes from you. Anxiety is our enemy. So in Jesus' name, ito po ay aming winawasak at winawakasan sa buhay ng aming mga kapatid. Ganun din, depression, shame. Lord, you are the shame breaker. Last Sunday, Father God, you break lahat ng shame sa amin. So we thank you, we bless you, we glorify you. Ano man pa po ang kailangan, Father, financial, kalimitan po'y pangangailangan ng financial ay kinaka-anxiety rin po ng inyong mga anak. Father, you own the 1,000 cattle in the hills. You own everything good in this earth. Kaya po, Father God, we believe na yung supply ay darating sa kamay ng inyong mga anak kaagad-agad. Father, we thank you, we bless you, we glorify you, and bring back glory, honor, and power unto your name, Lord Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Ay, dalangin din po namin, Lord, ang kapayapaan, ang protection mo sa mga taong nasa Luneta, Father God. We pray for lahat ng tao doon, Father. May your peace be upon that place and love, and higit sa lahat, Father God, ma-accomplish nila ang kanilang purpose of going there. Yung pong aming bansa na matagal nang meron pong cancer, ay inyo pong ihipuin at pagagalingin. So Lord, sa mga hakbang na ito ng aming mga kababayan, we are proud of them, Lord, and we believe na kayo po ay gumagawa na ng mga himala at this very hour. In Jesus' name, amen and amen. Amen.